Magsisilbi sanang proteksyon ng mga residente sa Arayat, Pampanga laban sa baha ang slope protection o retaining wall na ito sa gilid ng ilog. Ang halaga nito, halos 100 milyong piso. Pero wala pang isang taon mula nang gawin ito. Bakit biglang gumuho ang flood control project? Lawan niya yung milyari. Ay ka, delikado na. Kasi raya yung kanito, bakit niya ang kulot? Nepong kalalam. Wag nepo ining bakal gagawan do. Ay mi muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Kaya mga residenteng nakatira sa gilid nito, kinailangang lumikas dahil sa panganib. Lawan niyo yung Ali na kayo pa matutod ken, delikado po to. Pating balay man akbag. Manawagan kami po, kaya tayong ginawa. Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao Kenny. Karakal na po madamage. Yung design ninyo, bakit gumuho ng ganito? Sayang po tong project, no? Sayang yung pera. 100 meters ang haba ng retaining wall na ito. Itinayo para hindi bumaha dito sa bayan ng Arayat sa oras na tumaas ang tubig sa ilog. Pero matapos lang ang higit 1 taon, gumuho na ang bahaging ito ng retaining wall. Sa bayan ng Licab, Nueva Ecija, isang flood control project din ang nasira sa kasagsagan ng Super Typhoon Pepito. Ang halaga nito mahigit 47 million pesos. Dahil sa pagkasira ng proyekto, lumubog ang buong bayan at nawalan ng hanap buhay ang ilang magsasaka. Nasira nga itong parte na to na lahat ng tubig dito sa amin umuho. Ang bawat proyektong ito pinondohan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong, nasaan ang pera? Ay ma, kakulkul na. Hapon ng August 16, 2024, nagkagulo mga residente ng Barangay Cantading, Arayat, Pampanga nang biglang magbitak-bitak ang lupa sa tabi ng ilog pagkatapos ng pag-ulan. Ang rin ang grabe. Mas grabe po niya ini. Pati nga po niya ini. Nadinugtuloy niya mamakanya niya. Dahil itinuturing na catch basin ang probinsya ng Pampanga, pinatayuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng slope protection o retaining wall project ang lugar. Magsisilbi sana itong proteksyon ng mga residente at komunidad sa tuwing tumataas ang tubig sa Pampanga River. Pero umaga ng August 17, mas lumaki ang bitak ng lupa hanggang sa tuluyan ng gumuho ang malaking bahagi ng retaining wall. Guys, lawan niya po yung ginawa do. Ay, magbalag yan diretso. Diyos ko po, lawan niya po yung milyari. Ay ka, delikado na. Lawan niya po yung milyari, oh. Nepong kalalam. Wag nepo ining bakal gagawan do. Ay mi muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Lawan niyo naman po. Dahil sa nangyaring pagguho, halos mabungkal na ang lupa sa paligid ng nasirang proyekto. Pati mga bahay, nasira na. Ali na kayo pa matutod ken, delikado po to. Pating balay man akbag. Manawagan kami po, kaya tayong ginawa. Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao Kenny. Karakal na po madamage. Ang residenteng si Marcos Castillo, napansin pa raw ang unti-unting pagbitak at pagbaba ng lupa sa kanilang lugar. Nung una po, parang
kalahating metro isang araw. Kinabukasan, 1 metro. Hanggang sa, ayan, ngayon na, ayan, may 3 metro na siguro niyan, lalim. Pero isang gabi, bigla na lang daw silang nakarinig ng malakas na putok. Gumuho na pala ang proyekto. Yan pala yun, yung napuputol na konkreto. Tsaka itong mga na to, bakal, yung mga tubo na yan. Yung po pala yung pumuputok. Ang pong kinaumagahan, napansin na po namin na bumagsak na po. Dahan-dahan pong bumababa yung lupa. Sa pagguho ng retaining wall, nadamay ang kanyang bahay at halos wala nang natira. Ito po yung mismong bahay ko. Yan ang kusina, tsaka kwarto. Nalaglag na po yung kalahati ng kwarto. Makakatulog pa po kaya rito na maimbing. Siyempre po, hindi na po, no? Kaya po nababahala po ako. Sobrang bigat po. Siyempre po, dito na po ako lumaki at nagkapamilya. Hindi naman po basta-basta iwan ko po itong lupa kong to. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, nakasaad na nagkakahalaga ang retaining wall ng 91.6 million pesos. February 2023 nang simula ng DPWH ang proyektong Flood Management Program, Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities within Major River Basins. Idineklara itong 100% completed noong October 2023. Nagmula ang pondo sa General Appropriations Act o GAA o Kaban ng Bayan. Pero wala pang 1 taon, gumuho na ang proyekto. August 19, 2 araw matapos ang pagguho, pinuntahan ng reporter's notebook ang nasabing proyekto. $100 meters ang haba ng retaining wall na ito. Itinayo para hindi bumaha dito sa bayan ng Arayat sa oras na tumaas ang tubig sa ilog. Sinimula ng construction noong February 2023 pero matapos lang ang higit 1 taon, gumuho na ang bahaging ito ng retaining wall. Nabutan pa namin na nire-repair ng kontraktor ang gumuhong bahagi ng retaining wall. Nire-restore niyo po ngayon. Alam niyo na, have you taken into consideration na pwedeng gumuho ulit dahil gagalaw yung lupa? Actually po, nilagyan na namin ng sa labas yung banggaan ng tubig. Nilagyan na namin ng mga debris na malalaking bato para hindi na po tangayin ng yung lupa dito sa loob. 107 meters ang haba ng proyektong ito. Sa nangyaring pagguho, 50 metro ang nasira at apektado. Paliwanag ng kontraktor, sinunod lang nila ang disenyong ibinigay ng DPWH. Ano hong sabi dun sa design ng DPWH? Kakayanin dapat to? Opo, dahil ganyan po kasi yung ginagawa sa ibang Sa ibang? Project po. Doon po nitong ginawa ng dinugtungan namin. Pero dun po sa design, sinabi po ba na posibleng gumalaw yung lupang to? Wala. Hindi po. Bakit hindi ninyo alam? Bago po itayo itong retaining wall, almost 100 million pesos pa naman. Bakit hindi nyo alam na mangyayari yun? Hindi ba dapat na pag-aralan po yun? Hindi po namin kasi. So sayang. Sayang po itong project, no? Kaya po, ginagawa na namin po ng re-restore po namin. Pinuntahan ng reporter's notebook ang opisina ng DPWH Region 3 para malaman kung bakit agad nasira ang halos 100 milyong pisong proyekto. So yung affected area ng project natin, doon po nagkaroon ng settlement ng embankment, and then yung mga sheet pile natin, nag-tilt siya o nag-lean towards the river. May mga dead man or anchor tayo doon. Makikita rin po yun na talagang nag-resist sila, kaya lang sa sobrang bigat siguro ng tubig or baka lumabot yung lupa sa ilalim. Ayon pa sa DPWH, bago ipatupad at simulang gawin ang proyekto, mabusisi itong plinano ng kanilang ahensya. Siyempre magkakaroon na survey, then gagawa ng plan, pero bago ka makagawa ng plan, yung pong sinasabi mong may investigation, meron po. Tulad sa lupa, sa tubig, ganun po.
Then, paano yung topography ng location kung saan yung project na gusto mong gawin. Matapos ang pagguho ng proyekto, nangako naman sila na patuloy nilang babantayan ng contractor sa pagre-repair nito. Kasalukuyan po, nagre-repair nga po yung contractor natin doon. May mga palliative measures namin ginagawa. Pinapabantay namin. Wala rin daw gagastusin ng gobyerno dahil under warranty ang proyekto. Pero sa gitna ng pagre-repair ng retaining wall, muli na namang bumagsak ang iba pang parte ng proyekto sa kasagsagan ng bagyong Christine. Sa video na ito, kapansin-pansin na halos lumubog na ang nasirang bahagi ng proyekto dahil sa taas ng tubig. Muling binalikan ng Reporter's Notebook ang lugar. Ang dating nakalundo na retaining wall, tuluyan nang bumigay at halos dumapa na sa ilog. Lalong nabalot ng takot ang mga residenteng nakatira sa paligid nito. Siyempre natatakot kami. But yung Christine ba yun? Yung lumipas kami doon. Gumuho siya. Parang may pumutok. Tapos nung dumating yung baha, umiga siya. Kasi bumagsak yung mga bahay dyan eh. 3 buwan matapos ang pagguho ng retaining wall, ito na ang itsura ng bahay ngayon ni Marcos. Bumagsak na ng tuluyan ang kanilang kusina at kwarto. Bumababa yung lupa, hanggang sa bumagsak siya, sumunod yung bahay. Siyempre, may natira pa pong konti. Nagdesisyon na rin silang mag-asawa na pansamantalang umalis sa lugar. Siyempre po nangihinaya ako dahil po yung lalo na yung nakikitira lang po kami. Iba po yung talagang sariling bahay. Naghihintay rin po ako na matapos po yan para makabalik po kami rito. Muli naming kinuna ng panayam ang DPWH Region 3. You've mentioned before, sir, na babantayan po ninyo at ongoing po yung repair. Pero sir, ano po ang nangyari? Bakit po bumagsak na naman po yung project na yun? Ang nagiging problema pag dumadating ang tubig. Like for example, yung Pepito, kapag lumalaking tubig, hindi namin magagawa yung repair. So, mostly kapag bumaba po siya, doon kami nagre-repair. Ginagawa namin, minamadali namin para ma-protection ng kagad yung mga tao. This one, hindi lang nagatok, hindi lang... Ipinakita namin sa isang eksperto ang nasirang bahagi ng retaining wall. Ayon sa kanya, pwede talagang gamitin yung sheet pile. Appropriate material siya as slope protection. Ang question, tama ba yung pagkakadesign? Thickness ng bakal na ginamit, yung layout niya, yung lalim na nakapenetrate sa loob. The way I look at this, from this point of view, malapit na to, delikado na rin dapat i-protect. Mahalaga rin daw na muling mapag-aralan ng disenyo bago gawin ulit ang proyekto. I-review yung previous design which failed. Tapos involved din yung ibang discipline. Hindi siya dapat nagkaroon ng failure kung tama yung design considerations. May additional design po doon. Suggestion po nga, maglalagay ng perforated pipes. Mga butas, may butas po yung pipes sa ilalim po para yung paglambot ng lupa, nung kagaya ng dati, maiwasan po yun. Ongoing po yung trabaho doon. So, kung titignan po ngayon, nasa within 40% na po tayo sa paggawa. Sinisiguro din nilang wala pa ring ilalabas na pondo sa pagpapagawa ng muling nasirang bahagi ng retaining wall. Under warranty po yan. So, yun po ang ginagamit nating parang pondo. Taken into consideration po lahat ng mga nangyari po dyan.